tila hindi nagpatinag ang mga pwersa ng Pilipinas na nagbabantay sa West Philippine Sea, lalong-lalo na ang Philippine Coast Guard, dahil sa pagharang nito ng ilang mga sasakyang pandagat ng China na may dala-dala di manong mga sari-saring gamit sa konstruksyon. Isang konvoy ng mga barko na may dalang dredger ship ang kinumpirma ng gobyerno kasama ang ilan sa mga sasakyan pandagat ng China Coast Guard. Sinabi sa ilang mga payagan at media na nakipagmatigasan ang mga tropa ng Pilipinas na may dalawang maliit na barko at isang capital ship ng Coast Guard. Ang humarang sa mga Chino, hindi na nabanggit kung ano ang pagkakilanlan ng mga nasabing sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard. Pero sinabi ng mga defense expert na dalawang 45 meters Parrot class at isang Teresa Magbanwa class na may habang 97 meters ang manangharang sa mga sasakyan pandagat ng bansang China. Marami din ang nagsasabi na hindi lang tatlong mga barko ng Philippine Coast Guard ang sangkot sa insidenteng ito dahil ayon sa Chinese authorities, meron sa 7 kabuang mga sasakyan pandagat ng Pilipinas ang umarang sa kanilang mga barko na magdadala sana ng mga construction materials sa Escoda Shoal. Sinabi ng ilan ng 3 barko ng Philippine Coast Guard ay may kasakasamang mga sasakyan pandagat mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na pinagtibay naman ito ayon sa naging payag ng bansang China. Ang tanong ng karamihan, bakit hindi man lang daw umalma ang China sa ginawa na ito ng Pilipinas sa pangaharang ng kanilang mga sasakyan pandagat sa West Philippine Sea? Malaki ang naging epekto sa kanilang mga puwersa na nagbabantay at nangaharas sa mga barko ng Pilipinas, ng Vietnam, Malaysia at Indonesia ang pagkahalal sa bagong Pangulo ng Amerika na si Donald Trump. Sinabi kasi nito lamang ng bagong halal na presidente na ang kanyang mga prioridad sa labas ng Amerika ay ang giyera sa pagitan ng Russia at ng Ukraine, ang giyera sa gitnang silangan at ang sigalot na ginagawa ng China sa South China Sea. Matatandaang sinabi rin niya na meron pa siyang unfinished business sa bansang China at hindi niya ito palalampasin hanggang hindi matapos ang kanyang ipinangako na pabagsakin ang China sa lahat ng aspeto. Malamang na nagiging sensitive sa ngayon ang China sa kanilang mga galaw at pagkakadawit sa giyera ng Ukraine at Russia at maging ang mga sigalot sa gitnang silangan kung saan patuloy ang pakikipaglaban ng bansang Israel sa mga kalapit bansa nito tulad na lamang ng Lebanon, Jordan, Palestine at ng bansang Iran. Marami ang nagsasabi na nakikiramdam ang bansang China sa kung anong mga implikasyon ang magdudulot sa kanilang bansa kung sakaling gagawa ito ng ingay at pangaharas sa South China Sea. Matatandaang sinabi ni US Defense Secretary Lloyd G. Austin III na activated na ang tropa ng mga Amerikano sa West Philippine Sea, partikular na dito sa pagtatag ng Task Force Ayungin. Marahil isa na ito sa mga dahilan kung bakit nag-aalangan sa ngayon ang China na gumawa ng karahasan laban sa tropa ng Pilipinas dahil baka mabigla ito sa gagawin ng Amerika sa kanila kung sakasakali. Kaya marami sa mga eksperto ang nagsasabi na gumawa na ng mga hakbang ang Pilipinas sa pagpapatibay nito ng mga estruktura na nasasakupan nito sa West Philippine Sea habang hindi pa aktibo at nag-aalangan pa ang China na mangharang sa mga barko na magdadala ng mga supplies at construction materials para sa pagpapatibay ng mga estruktura ng Pilipinas sa West Philippine Sea.